Ivan, ano ang pakay o layunin ng gagawing evaluation ng DOJ kay dating DPWH Yusek Bernardo at sasampahan na rin ba siya ng kaso dahil sa kanyang mga pag-amin na kasama siya sa mga nakinabang sa pondo ng flood control? Ella, sa bigat ng kanyang mga naging pahayag kanina sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na pagdesisyonan ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na dalahin si Yusek Bernardo sa DOJ. Ito'y upang malaman pa ang ibang detalye tungkol sa kanyang mga isinawalat na maaaring magamit sa mga isinampang kaso o isasapang kaso sa mga sangkot sa anomalya. Matapos magbanggit ng mga pangalang sangkot umano sa flood control project anomalies na pagdesisyonan ni Secretary of Justice Crispin Boying Remulla na dalhin si former DPWH Undersecretary Bernardo sa DOJ, katulad ng ginawa kay Alcantara noong nakaraang Blue Ribbon Committee hearing. Nais nilang masuri mabuti ang mga impormasyong ibinahagi nito na magagamit sa mga kaso laban sa mga nasa likod ng pagkakamal ng pera mula sa pondo ng gobyerno. Has to be done because of the gravity of the situation and the fact that we may have to really work overtime on legal matters that are needed or necessary legal matters so that we can preserve the monies and other things that are involved in this discussion. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson, isasagawa na lamang ang mga pagtatanong ng mga senador kay Bernardo pagbalik nito mula sa DOJ. Bagay na unang tinutula ni Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Senator Bato, dapat ay hayaang makapagtanong muna sila kay Bernardo bago ito dalahin sa DOJ. Pangamba niya baka magkaroon agad ng pagpa-file ng kaso kung ito-turn over kaagad ito sa naturang ahensya. But subsequently, filing of cases will follow. Kung sana naman bago siya makonsider doon, dito muna sa atin. Dahil sa atin niya nilahad yung statement niya, so hindi naman niya nilahad sa DOJ, sa atin muna. So sana makapagtanong tayo bago natin turn over sa DOJ for their consideration. Sinagundahan na rin ito ni Senator Rodante Marcoleta at anya, dapat masiguro na hindi dadagdagan ni Bernardo ang kanyang mga inilahad na statement sa Senado oras na dumating ito sa DOJ. Ito'y sa kabila ng pahayag ni Bernardo na handa siyang magbigay ng supplementary affidavits kung kinakailangan. For purposes of transparency, Mr. President, You're saying Mr. Chair, that, just kaya in case, po pumapayag na kami na dahil paano yung supplemental? Hindi na po natin malalaman. There will be no guidelines. Dito rin po yung supplemental. Yung supplemental. Hindi nga po natin malalaman eh. We will not be guided. Ano ba sasabihin niya? Why not before? Matapos ang ilang suspensyon sa hearing na pagkasundoan na magpunta na muna sa DOJ si Bernardo at Secretary Remulla. Ella, inaasahan natin na sa loob ng ilang oras o after lunch ay makakabilik sila dito sa Senado. Dito maaari na makapagtanong kay Bernardo at SOJ patungkol sa kanilang mga naging diskusyon sa DOJ. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez.